sa isang mundong punong-puno ng persecution and oppression. And for them to know the Lord Jesus Christ. So, kamusta po kayo, mga kapatid? I hope and I pray na sa mga harap, again, hindi lang po, ano man yung dinadanas natin ngayon, mararanasan pa natin yung bukas, susunod na araw, darating na linggo, taon, hindi yan mawawala. And how you face it matters. And how you handle it matters. Let us not be discouraged by persecution and oppression that we may face. Let's face it with courage, grace, and the unwavering love of Christ shining brightly in our hearts and our actions. Let our lives be a living testament to the power and hope found in Christ and Jesus. And others will also know that we have this kind of Savior at the Tagapagligtas. Let's come to the Lord in prayer. Let's pray. Lord God, we thank you for your encouragement sa amin ngayong umaga nito. At tulad po, Lord God, ng inyong paalaala sa amin at inyong warning sa amin, as we follow you, Lord God, there will be a lot of persecution and oppression na dadanasin namin. And we thank you, Lord God, dahil as we reflect on your word sa pagharap namin sa mga ganitong sitwasyon, Lord God, thank you for reminding us that we are still blessed. And secondly, Lord God, this is an opportunity to honor you and share still our faith to others. At pangatlo, yung buhay na meron kami na binako ninyo, yung buhay namin, Lord God, na kung saan nahayag ang inyong kapangyarihan, ang inyong kadakilaan, ang inyong pagliligtas, ay magsisilbing liwanag sa isang mundong patuloy na dumidilim dahil sa hindi pagsunod at kilala sa inyo. Lord God, help us to be a beacon of light in our family, in our community, in our workplace, sa amin po, kung nasaan man kami, kung saan niyo po kami ilagay o Diyos. Dahil alam po namin, malapit na po ang inyong pagdating. At nais po namin na meron kaming ginagawa sa inyo pong biyaya, sa inyo pong habag, meron po kaming ginagawa para po sa paglagana patuloy ng inyong kaharian. We thank you, Lord God, we praise you. At pauli namin ang mga salitang ito at may apply po namin sa aming mga buhay. This is our prayer in Christ and we pray. Amen. Maraming salamat po. Thank you, Pastor Rod. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa ating pag-navigate, no, sa mga persecution na kakaharapin natin. Anong unang natin gawin? Maging confident tayo sa ating Panginoon. Kapag meron na tayong confidence sa ating Panginoon, parang kahit ano pa yan, alam mo talaga ready. Kahit ano pa yan, pero pagdating ng persecution, iiyak. Okay lang yan. We can cry about it. Bago tayo lumako sa ating susunod na programa ng pagbibigay, hayaan nyo kung basahin ito sa inyong mga kapatid. 2 Corinthians chapter 4, verse 8. Tanig tayo lahat. Sabi dito ni Paul, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 10. Sabi niya, madalas kaming pinapahirapan, pero hindi kami mawawasan. Minsan, naguguluhan kami, pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Marami kaming kaaway, pero hindi kami nawawala ng kaibigan. Bugbog sarado na kami, pero buhay pa rin kami. Laging nakikita sa mga katawan namin ang kamatayan ni Jesus para makita din sa katawan namin ang buhay niya. Okay? So, hindi madaling sumunod sa Panginoon. Kailangan nang harapin yung mga challenges na iyon. Pero kung babasahin natin yung verse 7, before yung binasa natin ng 8 to 10, sabi dito, para kaming mga paso na gawa sa puti, pero nasa amin ang spiritual na kayamanan. Kaya makikita sa Diyos nanggagaling ang pambihirang kapangyarihan at hindi sa amin. So, yung mga kayamanan natin dito, mga pwede nating ipagbalaki sa lupa, ay wala point natin. No? Dahil ang katawan natin ay isang